Hello po, muli po, nagpapakilala po ang eksperyensyadang terapista, Emerlita Constantino, o kilala po bilang si Lilith. Bago po ako mag-umpisa sa akin pong mga aaralin, samahan niyo po muna kung sabayan niyo po ako sa aking panalangin. Umpisahan ko na po. Let me dedicate my life today to the care of those who come my way. Let me touch each one with my gentle hands and the healing out for which I stand. Let the divine force flow from me to you. Let our energy and spirit renew. And when tonight, when the day is done, let me rest in peace if I help just one. Thanks God. Amen. Palagi po nating tatandaan, Diyos po ang nagpapagaling, kaya dapat pasalamatan po natin. Sa muli po, samahan niyo po ako sa aking pag-aaral. Pero bago po ako mag-aral, may kukwento po ako sa inyo. Kasi hindi po ako makatulog na nakita ko po yung aking mga makeup. Meron pong isang lipstick na nakatuwaan ko. Tattoo lipstick po. Siya ko pong ginamit sa aking mukha. Tingnan nyo po, ginawa ko po sa aking kilay. Ito po, tattoo lipstick po yan. Sa aking pong mata, sa aking pong pisngi, saka sa aking pong labi. Tingnan nyo po yung side ng aking mata. Nilagyan ko po ng tattoo. Ayan, nilagyan ko po siya ng style. Sabi nga po nung iba, kahit ano daw po gawin ko sa aking mukha, bagay pa rin kahit ang pangit-pangit na. Yan po. Muli po, aral po tayo. Umpisahan ko po dito sa bone. Kasi parang masarap pong intindihin yung mag-umpisa po tayo sa ating mga buto. Yung wala pa pong laman, ano. Bago po ako mag-umpisa sa mga muscles at mga organ systems, gusto ko po munang intindihin yung mag-umpisa po sa walang laman muna. Para pong ang buhay ko, nag-umpisa po ako sa wala, isang buto na walang pagkakapitan, hangin lamang, isang ihip lang po ng hangin ay magiging isang kalansay na buhay na talaga pong magkakahiwa-hiwalay ang bawat himaymay. Pero hindi ko po hinayaang magkaganon. Ang aking pong buto ay tinusok ko po sa lupa para maging ugat, muling tumayo at maging isang punong matatag, isang bungo o isang skeletal system na magiging isang puno at magiging huwaran po ng aking mga anak. Yan po yung aking ginawang pananaw po sa aking buhay, na ang aking pong bungo ay walang kalaman-laman, isang hangin po lamang na nilagyan ko po unti-unti ng sigla at ng buhay upang mabuo at mapakinabangan po ng maraming tao ang aking talento at kaalaman, na ngayon po ang aking buto na itinanim sa lupa lumago, nagkaroon po ng isang matabang puno, nagkaroon po ng maraming sanga, sariwang dahon, at ngayon nga po, hindi ko po sinasabing hitik na sa bunga, pero alam ko pong ito po ay mabunga na, at marami na pong pumipitas at ibinabahagi na po sa iba. Yan po yung aking masasabi, at ito nga po ngayon ang aking sarili. Wala na pong hiya, may tapang na pong humarap sa lahat para po mag-share na aking talento at kaalaman. Yun lamang po ang aking mahalagang masasabi. Ngayon nga po, samahan niyo po ako sa aking pag-aaral. Ito po ay encyclopedia. Yun nga kung nakuha nga po napukaw po yung pansin ko na aralin po ito. Ito po yung magsasalamin po ako. Tingnan niyo po itong buto.
Yan po. Ano po kayo? Yan po. Nakikita niyo po ba yan? May numbering po siya, kaya napukaw po yung aking atensyon na aralin. Ito nga pong sa buto, meron po siyang mga 12 internal organs, magmula nga po sa skull, ng mga nakaano po. Ang sarap po niyang aralin eh. Yun nga pong skull, di po ba? Marami pong ano yan. Nasa na yung libro ko ng skull. Tapos po, yung mandible. Puro pala po to sa mga external, hindi pala po to internal. Yung skull po yung sa ating bungo. Marami pong nakapaloob sa ating bungo. Kasama siya. Ayun. Teka, hindi ko na po siya pupunin. Tapos nga po, yung vertebrae, ito po, yung clavicle. Yung sa clavicle po, ito po yun eh. Yung first rib po natin. Pag yan lang po, tinusok-tusok po natin at mararamdaman na po natin kung may problema dyan eh. Pag dito po tumapat sa manubrium, napakalaking tulong po ang magagawa natin. Teka lang po ah. Ayan. Umpisahan po natin sa ano. Ito po number 1, yung skull. Kung makikita nyo po, kasi ginagawa ko pong style ng pagte-therapy, yung pong mga dot, yan po yung mga tinutuldo ko sa akin pong mga clients. Ayan po. Dito po, marami po dito, meron po ditong supraorbital nodes, infraorbital nodes, saka po yung median. Marami po kasi mga ano dito sa skull natin eh. Nandiyan din po yung occipital, yung mga ugat po ng mata. Yun po yung mga madalas ko pong tinatandaan sa mga points kung tinitrigger ko. Tapos nga po, yung magmula po nga dyan sa skull, nakakonect din po dyan yung ating dito sa ating pong mandible. Yan po yung mga nakakonect sa ating bones. Yung nga pong skull, mandible, vertebrae, clavicle, scapula, manubrium, body of sternum, side-fold process, ribs, humerus, radius, and ulna. Yun nga po, yung sa skull, napakarami po dyan. Nandiyan din po yung parietal natin, dito po. Tapos po, una-una po muna yung gagawin ko, ano po, basta po yung sa mga naiintindihan ko na, gaya nga po nito, yung pinakamahalaga din po, yung dito po sa ating clavicle. Pag na-trigger po natin yung clavicle, madali nyo na po mabibilang yung mga ribs. Nandiyan din po yung tinatawag po nating angle of Lewis. Dito po, pag na-detect nyo po dito sa manubrium, i-trigger po natin yung sternocleidomastoid. Nadadaanan na din po dyan yung ating carotid. Yan po, nandito po lahat sa liig. Napakarami po pong ipapaprint ng tungkol po sa ating neck. Hindi ko pa lang po naaasikaso. Halos kompleto na po ako ng human anatomy po na ipapaprint. Kaya lang po talagang napakahabang aralin po. Kasi sabi ko nga po sa inyo, bago ko po naintindihan tong kaunti pong kaalaman ko, wala pa po sa 1/4. Ilang taon po yung ginugol ko. Kasi 2008 po ako nag-umpisang mag-aral ng human anatomy. Isipin niyo po 2008. Wala pa po sa 1/4 yung naintindihan ko. Pero yung pong cranial nerve, kahit pa paano po, may idea na po ako. Tapos po yung sa brachial plexus, sa ating pong thorax, sa ating pong lumbar, sa ating pong thoracolumbar, at sa ating pong sacral region. Kahit pa paano ay may naintindihan na po ako. Kaya nga po, naire-refer ko po yung mga clients ko sa tamang doktor. Gusto ko po talagang aralin ng mabuti para hindi po ako maligaw sa pagtuturo sa mga tamang doktor. Kasi, yun nga po, ayoko na pong mangyari ulit yung pag ini-refer ko po ay malala na. Gusto ko po sanang mabigyan po ng inspirasyon ng ang maraming tao na hindi na po kinakailangan lumala pang ating sakit at karamdaman, na pagka may nasalat na po kayo sa
ating katawan o sa inyo pong katawan ay maaari na po kayong magpunta po sa tamang doktor para mabigyan po ng maresetahan po kayo ng tamang gamot. Kasi na-experience ko po yung kaibahan po ng may doktor kaysa po nagse-self-medicate po tayo. Kasi kahit ako rin po, may nararamdaman din po ako sa aking katawan. Kahit sabihin niyo pong natitrigger ko po o natetherapy ko po yung aking sarili, iba pa rin po yung meron po akong vitamins o reseta po ng doktor na tinitake. Kasi po pag na-over fatigue po ako, hinihika po ako kasi nahirapan na po akong huminga. Meron po akong reseta ng doktor na yun po yung tinitake ko. Kaya yun nga po, napakalaking halaga po yung dapat po ay nagpapadoktor po tayo. Yun po, ang magiging tulong ko po sa inyo ay maituro ko po kayo sa tamang doktor. Dahil sabi ko nga po sa inyo, hindi po ako doktor, isa po akong terapista na tumutulong po na maituro po kayo sa tamang doktor na malulunasan po ang inyong mga sakit at karamdaman. Kung ano man po yung nagiging pasya nyo, na nagse-second opinion po kayo at ayaw nyo pong maoperahan, pinagkakatiwala nyo po ang inyong buhay sa aking pagte-therapy, choice nyo na po yun. Ang sa akin lang naman po ay ginagawa ko po yung the best po para sa inyo. Yun nga po, gusto ko po talaga ng nadodoktor po muna kayo bago po kayo pupunta sa akin at bigyan niyo po ako ng kopya ng inyong sakit at karamdaman para alam ko po kung ano po yung iti-trigger po sa inyo para po makatulong po sa inyong sakit para sa mabilis na kagalingan. At yun nga po, kung may gamot po kayo ng doktor, tagahagod lamang po ako para maihihi, maidura, or maidumi at maipawis niyo po ang inyong mga toxins sa inyong katawan. Yun lamang po yung maano. Kabalik-aral po tayo, no? Ito nga po, isusulat ko po itong mga nakapaloob po sa ating skull. Kasi po dito nga po sa ating mandible, dito po nakakonect yung karamdaman na sinasabi po na Bell's palsy, lockjaw. Yan po, pag yan po nakaramdam po kayo ng paninigas ng inyong panga, may lockjaw na po kayo, or nakaramdam po kayo na nangingiwi kayo or naiipon po ang laway nyo, tusukin nyo lang pong ganyan yung inyong mandible, ganyan po. Tapos may butas po tayo ng buto dito, tuldukin nyo lang po siya ng ganyan. Basta lagi pong nakadobo lang ating daliri kasi para po may pressure. Yan, ganyan lang po tayo. Malaking tulong po yan sa may lockjaw. Yan po, pag ganyan lang po tayo. Iba po yung sa mga na-experience ko po sa tagal po ng experience ko sa pagte-therapy. Nag-abroad po ako ng 2 beses. Ang ayaw ko pong hanap buhay, dito rin po ako bumagsak. Kaya minahal ko na po. At ito nga po, na i-share ko na po sa inyo ang aking experience. Ayan, ganyan po tayo sa ating mandible. Meron po tayong zygomatic bone dyan. Yan po, yan, makakapanyo naman po pag tumusok-tusok po kayong ganyan. Yan po sa ating zygomatic muscle. Dito po sa ating medicine na to, meron nga pong 2 butas. Tuldok-tuldokin lang po natin siyang ganyan. Napakalaking tulong po sa mga may Bell's palsy at may mga lockjaw. Yan po. Yan po, nandiyan po yan nakakonect sa skull. Tapos, ang alam ko naman po dito sa vertebrae, dito po siya nakakonect sa ating brachial plexus. Meron po tayong tinatawag na 7, ano ba yun? 7 vertebrae po ba yun? Pasensya na po, medyo lampasan ko po yan, hindi ko pa po siya ganong na pag-aaralan, pero ang alam ko po yung sa brachial plexus, medyo may kopya na po ba yan, na i-drawing ko na po yan. Ito po yun. Kung mapapansin nyo po itong na-drawing ko po na brachial plexus, 7 years po bago ko po ito na i-drawing. Diyan nga po yung nakakonect po sa ating brachial plexus, yung root, trunk, division, cord, branches, cutaneous branch at motor branch. Meron po tayong, ayun po, 7 cervicals na tinatawag.
nag-uumpisa po dito sa, madalas ko pong i-trigger dito po sa may C5 natin. Meron po yan, nakakonect po yan C5, C6, nakakonect po yan sa ating upper trunk. At ang upper trunk naman po ay kinabibilangan po ng supraspinatus, infraspinatus at ang ating pong shoulder joint dito po. Pero pag po tiningnan mo po dito sa ating shoulder joint, dito po nakakonect yung mga may frozen shoulder. Meron po tayo dito sa shoulder joint na tinatawag na na-drawing ko din po, ayun po yung ito nga po yung supraspinatus natin, yung ibabaw po ng ating balikat, yung infraspinatus naman po dito po sa ating likod. Tapos po, yun nga rin po nakakonect yung ating, ano ba yun? Teres minor, saka subscapularis muscle. Yung subscapularis po dito po sa gitna ng ating paypay. Nakakonect po siya sa ating tinatawag po na shoulder blade. Yun po, sa ating pong paypay. Tapos nga po, yun po sa middle trunk, ito pong cervical 7. Dito po lahat nakaipon yung ating mga nerve. Yan po, marami po dyan. Napakarami po nito. Ito nga pong upper trunk natin. Meron po tayong tinatawag na anterior at posterior. Yung anterior po dito po sa ating harapan. Tapos naman po, meron po tayong lateral cord dito po naman sa tagliran na kinabibilangan naman po yun sa ating harapan. Dito nga po sa ating parting harapan, meron po tayong mga pectoral nerve dito, saka pectoralis major. Yun naman pong ating, ito po, itong lateral forearms naman po, ay binubuo po ng tatlong muscles. Yun po tinatawag na coracobrachialis, saka po biceps brachii. Dito po lahat siya. Dito po sa may deltoid muscle dito po. Napakarami pong nakakonect dito sa ating deltoid muscle. Nandito rin po yung ating nerve, arteries at veins. Yan po. Medyo pag po nagtitrigger po ako sa mga may frozen shoulder, kung saan po tumama yung aking mga daliri, doon po ako nagpo-focus. Kasi gaya nga po nun, pagka po ang tinamaan yung pong tinatawag po nating sympathetic nerve, nakakonect po lahat yun sa ating heart. Magmula po sa thoracic 1 hanggang po sa lumbar 3. Yan po lahat ay nakakonect po sa ating heart. Pero pag naman po yung ating parasympathetic nerve, nakakonect naman po lahat sa ating brain, na tinitrigger ko naman po sa cranial nerve 3, yung po oculomotor, cranial nerve 7, na yun naman po yung tinatawag natin facial nerve, at yung pong 9 and 10, yung pong glossopharyngeal at saka po vagus nerve na tinatawag. Diyan po ako nagtitrigger. Kaya siguro po kung mapapansin nyo po, kaya po ako nakakapag-refer sa tamang doktor. Natitrigger ko po kasi yung tamang trigger point ng ating pong katawan, yung ating pong tinatawag na nerve. Hindi po lahat ng mga therapies ay naaabot po yung point na yon. Kaya napakaswerte ko po na napabilang po ko sa isa na natuto, at yun nga po, ini-interest ko pong balikan at umpisahan po mula po sa walang laman, ang ating nga pong tinatawag na bone, bago po, kasi nag-umpisa po akong aralin yung cranial nerve nga po, tapos yung brachial plexus. Ngayon po, alam kong hindi po sapat yun, kaya babalik po ako ngayon sa pinakamababa, sa umpisa, yung ating nga pong bone, kung paano po, kasi bone po yan, kung titingnan nyo po, isang buong skeletal system, pero hindi po hiwa-hiwalay din po yan, may kanya-kanya po siyang pangalan. Yun po yung gusto ko po ngayong balikan. Alam ko pong gugugol po ako ng mga 5 taon dito para po maintindihan ko po yung ating buto, yung himay po ng ating katawan. Saka po, siguro po doon po sa muscles, medyo marami na po akong alam, pero dito po sa buto, ay kukonti pa lang po. Yun lang po, ilan, dito pa lang po sa ulo yung mga alam ko mga points niyan. Pero kung aaralin nga po natin mula sa umpisa, sino po ba tayo para hindi matuto? Kaya sabi ko nga po sa inyo, kung meron po akong hindi alam, imbis po na hulaan, turuan nyo po ako para po marami po tayong matulungang kapwa. Hindi po tayo dapat
ah, nagsisiraan o naglalaglag ng isang tao. Dahil po, kumbaga po, hindi po, wag na po nating isipin yung nagyayabang. Isipin po natin ay makatulong po sa ating kapwa mahihirap. Kung tayo po ay may kaalaman, ma-share po natin ng may pagmamahal po sa ating kapwa. Yun po yung aking ginagawa. Sabi ko nga po sa inyo, wala na po kung pinag-aaral, na pag-college ko na po lahat yung 3 kong anak, at apo na nga po yung pinagtutuunan ko. Kaya ako po ay nagsisikap na aralin ang mga, intindihin po ang inyong mga kadaingan na masasakit po sa inyong katawan, para maituro ko po kayo sa tamang doktor, at nang hindi po kayo magastusan ng mas malaki or malungkot na hihintayin po ninyo ang inyong kamatayan, gayong meron naman po tayong magagawang kalunasan. Yun po ay mula po sa aking puso at may pagmamahal po na i-share ko po sa inyo, na matulungan ko pong maibsan ang inyong mga sakit na nararamdaman. Yun na nga po, balik po ulit tayo sa bone. Ano po, ito nga po, sabi ko nga po sa inyo, yung clavicle, pag yan po yung na-trigger nyo, malalaman nyo na po at mabibilang ang mga ribs nyo. Yan po yung isa po sa na-experience ko, ang kumapa ng mga parti-parti po ng ating buto. Talaga pong ganun po kalalim yung interest kong matutunan, para po matulungan ko nga po kayo. Kasi di po ba karamihan ang kakapal po ng ating balat, lalo na po yung matataba, yung malalaki po ang ating tiyan. Napakahirap pong kumapa. Kaya nga po gusto ko pong balikan at aralin ang tungkol po sa ating mga buto, ang ating mga ribs. Yan po. Dito na nga po, tapos na po tayo sa clavicle, scapula. Ito nga po sa manubrums. Tapos po yung body of sternum. Yan po, dito po. Napakarami din po tayong, pag yan po yung kabisado nyo at nasalat nyo, pag po nasagasaan ng inyong daliri, makakaramdam po kayo ng problema dyan, kasi po may reaction ng tao o yung mga kliyente po natin. Meron po siyang mga numbness, minsan po may mga nodes na nararamdaman po dyan. Talaga pong hindi po biro. Minsan po may mga nakabalk. Talaga pong minsan po may mga bugbog din po. Pag po na-touch po natin at kabisado po natin yung human anatomy, malalaman po natin kung ano po ang kanilang problema. Kasi po ang mga doktor po ay talaga pong nagsisikap po silang mabigyan ng mabilisang lunas ang mga pasyente po nila. Kaya po kung makaramdam po sila o makakita po sa mga test po na may nodes, ay agad-agad po kayong i-convince na magpa-opera. Kaya yun nga po sana yung gusto kong makabawas po tayo sa mga gastusin po natin bilang isang mahirap, na mababawasan po yung ating gastusin sa pagpapadoktor. Kung alam po natin kung ano po yung ating nasasalat, kung pag nakasalat ka po ng bukol, magkakaroon ka na po ng idea na kailangan nyo na po magpadoktor kasi meron na po kakaiba sa inyong katawan. Di po ba? Tama po ba yung aking paniniwala na sa pamamagitan po ng pagsalat, na alam nyo naman pong hindi pangkaraniwan sa inyong katawan, kahit po anong hirap mo, ay gagawan mo po talaga ng paraan, dahil nga po, lalo na po ikaw ang gumagastos para sa iyong pamilya. Yun lang naman po yung hangad ko, na pagtulong sa kapwa. Hindi po ako nagyayabang. Pagmamahal po ang ipinagkakaloob ko sa aking kapwa. Dahil kung hindi po dahil sa inyo, ay hindi po ako magkaka-interes na aralin ang inyong sakit at karamdaman. Dahil po sa ginawa niyo pong pagsuporta, pagre-refer po sa akin, nagtiis po ako ng hirap kahit hindi kumain, maglakad ng walang pamasahe. Lahat po ng yan ay pinagdaanan ko. At hindi po talaga ako basta kahit ano pong kagipitan, tiniis ko po lahat, tawirin ng hirap para po sa aking 3 anak. At yun nga po, nalampasan ko po dahil po sa mga referrals nyo, na ang gabi po ay ginagawa kong araw. Pinipigilan ng antok.
para po kumita at mapag-aral po ang aking tatlong anak. Ngayon nga po nalampasan ko na, ay nagsishare po ako sa inyo ng handog pasasalamat na aralin ko po ang inyong mga sakit at karamdaman para sa ganoong paraan man lang po ay makapagpasalamat po ako sa inyo. Yun nga po, kaya walang hanggang pasasalamat po. Ito na nga po tayo, no? Tapos na po tayo sa body of sternum. Yung po tinatawag naman pong xiphoid process dito po sa pinakakanto. Pag po yung pinakakanto na yan, masasalat nyo na po yung solar plexus o yung tinatawag po nating sikmura. Doon po naman po yan na nakaano sa abdominal regions. Meron din po akong kopya nun. Ayan. Alam niyo po ba, hindi po ganun kadali yung ginagawa kong pag-aaral. Ito naman po, oh. Ayan po, meron po ako yung mga tungkol po sa abdomen. Yung mga tamang hagod. Diyan nga po nakaano yung rectus abdominus. Yung pong straight po yung paghagod. Yun naman pong external oblique. Yun naman pong pababa naman po yung paghagod. Tapos po yung pong internal oblique, pababa din po ang paghagod. Yun naman pong transverse abdominus ay yung pong paganon po yung hagod. Talaga pong kumbaga po, meron po tayong hagod na pataas, may hagod na pababa, tapos po may hagod na padiretso pong hagod lang. Kaya di po ba nandun nga po yung tungkol sa massage na gumaganyan po tayo. Napakalaking tulong po ng tungkol po sa massage na ating abdominal regions. Yan po. Tingnan niyo po, meron po din tayong 4 quadrants. Na-discuss ko na po nung minsan yan. Meron po tayong 4 sections of large intestine. Ito, napakahalaga din po nito para sa isang therapist na matandaan po itong 4 sections of large intestine. Yung po tinatawag na ascending colon. Yun po yung hagod na pataas. Tapos po yung transverse colon, yun po yung hagod na patawid nga. Yung pong descending colon, yun naman pong hagod pababa. At yung sigmoid colon naman po ay yung hagod na papunta po sa ating anus. Kaya kung isipin mo po, pag nakabisado mo po itong 4 sections of large intestine, yan po din yung madalas ko pong i-trigger sa ating abdominal regions. Dahil di po ba, may quadrants po tayo dyan, may sections, may ano po, 9 regions, yan. Pero ito pong sections po ng large intestine, ito po yung pinakamadalas kong i-apply sa abdominal regions po, sa abdominal muscle po na aking mga kliyente. Yun nga po, pag humagod ka po ng ganyan pa ascending, transverse, descending, tapos po pa sigmoid colon, yung papunta na nga po sa ating anus. Gamit na gamit po sa akin tong 4 sections of large intestine. Yan po. Tapos po, nasa na ba ako? Kasi magsusulat po ako, mag-drawing po ulit ako eh. Ito naman nga pong natapos na po tayo sa xiphoid process. Yun nga po yung sa ribs, na-discuss ko na rin po para po matuntun po natin yung ribs. Umpisahan po natin kapain ng ating clavicle. Yan. Makakapanyo na po yung 12 ribs dyan. At ito naman pong humerus sa ano po to, sa hita. Yan. Yung radius naman po, ito po, itong hinlalaki. Ito naman pong ulna, ito pong hindi liit. Yan po, pag kinunik ko po yan sa nerve po ba, may radial region, saka ulnar region po tayong tinatawag dyan. Yun na nga po. Napakarami pa po, meron pa pong mga bones and ligaments. Naman po, meron po tayong 25 na nakakonect po sa bones and ligaments. Siguro po pagka nakabisado ko po itong mga connection na to, napakalaking tulong po para po sa ating sakit at karamdaman. Talaga lang pong gusto ko pong isa-isahin kung ano po ba yung nakakonect sa bawat isa dyan. Kasi hindi po basta, pagaya po niyan, hindi po ba pag sinabi pong sacrum, hindi po basta isang pangalan lang po yan. Marami pa po yung nakapaloob sa salita na yan. Ganun po katindi ang ating human anatomy. Sana nga po ay hindi po ako naliligaw sa aking sariling pag-aaral. Gabayan niyo po ako, pwede niyo po kung turuan bilang, kasi may edad na po ako para mag-aral pa sa isang eskwelahan, kaya nagsasariling sikap na lang po ako. Ang sa akin lang naman pong intention
ay maintindihan ko po yung aking ginagawang pagte-therapy para nga po kahit papaano sa ganoong paraan po ay makatulong po ako sa aking kapwa. Paano po, mag-drawing na po, magsusulat na po ako. Ah, Salamat po. Muli po, Diyos po ang nagpapagaling, kaya dapat pasalamatan po natin. I love you all and God bless us all. Love you, bye.